Hi everyone, good morning. Today is Sunday, July 7th, and our topic for today's video is how parents should support their children's goals. Yes po, goals. And again, disclaimer, my content is on financial literacy and education, and i-connect ko din bakit napunta sa supporting ng parents yung sa mga goals or dreams or future ng kanilang mga anak. Ano ang kinalaman nun sa finances ng family? Okay, let's go. So let's start. I'm a grade 7 and 8 teacher, and part of my lessons ay yung dream job or dream career ng mga students ko. And based on my observations, even then in the past, even when I used to teach in Dubai, napapansin ko sa mga bata na ang initial upbringing nila when it comes to dream career ay they end up being employees. Yes. And I have watched this so many times already na marami ng mga financial coaches and influencers na nagsasabi nga na yung system, educational system here in the Philippines ay nakabuild siya in such a way na ang mina-mindset niya sa mga students ay para maging professionals someday and to end up in a good job. So take note, job. Meaning to be an employee. Okay, so yun yung employee mindset na nakalagay sa educational system. That's why even then, bata pa yung isang anak, ang training sa kanya lagi ng parents would be, Nak, anong gusto mo maging paglaki? Even nga yung mga contest natin, di ba? Like Little Miss Philippines, for example. They would always ask, ano ang dream career mo? Ano ang dream job mo? Anong gusto mong maging paglaki mo? At ang palaging sagot ng bata would be, gusto ko pong maging doktor. Bakit? Para po makatulong sa mga taong may sakit. Gusto ko pong maging teacher para makapagturo po sa mga bata. Okay. Okay. There's nothing wrong with that. But, support coming from parents as your kids are growing up is very essential. I'll give you 2 examples, okay, kung bakit ko nasasabi yun. Hindi yung gusto natin bilang magulang para sa mga anak natin na maging sila paglaki, kundi isupport natin yung gusto nilang maging para sa sarili nila. It's not our future, but their future at stake here. So, example, and they need guidance. Grade 7 students, the moment, even elementary, the moment they enter school, not only teachers responsibility to inculcate in the minds of the students na someday, the reason why they are in school in the first place is for them to be somebody someday. Okay, to be successful someday. And in order for them to be successful someday, dapat nag-guide sila all throughout sa process ng learning nila sa school, at the same time in collaboration with the parents at home, para ma-build sa mindset ng bata ano nga ba talaga ang gusto niyang maging paglaki niya. It deals with the finances kasi it affects the finances kapag ang bata ay hindi fix yung mindset niya sa gusto niyang mangyari sa future. Just like one person I know, it took her like 3 different courses in college. Magdadrop siya sa isang school, 3 schools din. Magdadrop siya sa isang school, mag-shift siya ng isang kurso, aayawan niya, magdadrop siya ulit sa isang school, lilipat ng ibang school, mag-shift ulit ng ibang kurso. Kasi nga, windang yung kabataan na ito. At the same time, andun na influence na ng barkada or sa sarili niya mismo, nako-confuse na siya kung ano ba talaga ang gusto niya. Kasi college na siya. Nag-first year sa ibang school, ibang kurso. Nag-second year sa ibang school, ibang kurso. Nag-third year na naman sa ibang school, iba na naman ang kurso. So, parang
naging ano na siya, naging paiba-iba because hindi naka-fix yung mindset niya kasi una sa lahat, kulang sa guidance ng parents. Na as she was growing up, no, as a kid, hindi naka-inculcate sa kanya yung tinatanong siya na ano ba talaga ang gusto mo, ganun. So, andun yung Filipino culture natin na parents ang masusunod. I ask my students, grade 7 students, whenever first meeting pa lang namin, wini-welcome namin sila sa high school, I ask them, what do you wanna be when you graduate from college? And then, I ask them, yan ba yung gusto mo na? O yan yung gusto ng magulang mo? Most of them would say, yun po yung choice ni mami, yun po yung choice ni papa, ni mama. Yun po yung gusto ng mga magulang ko. So, ang tanong ko naman doon, paano naman yung gusto mo? 'Di ba? So, yun yung nangyari dun sa kakilala ko. Dahil sa kakasunod niya sa mga magulang niya, na merong gusto yung magulang niya na maging siya balang araw, dumating sa point na madali siyang mag-give up, madali siyang ma-frustrate, madali siyang mawalan sa focus sa pag-aaral, at sino ba ang gagastos para sa pagpapaaral? And imagine ang mga schools na pinag-aralan niya, mga private schools. So, ang pinaka-last na niyang pinag-aralan was a government university. Para siguro nga, pagod na rin yung parents na umasa na makakatapos pa siya. So, nilagay na siya sa isang government school, isang university. Tapos, bahala na siya kung tatapusin niya o hindi. Ayan. So, tinapos naman niya, gladly. So, parang no choice na, parang ganon. And sometimes when you ask students in college, you ask them, like yung mga nag-o-OJT sa amin, nagpa-practicum na mga soon-to-be educators, soon-to-be teachers. I ask them, yung parang casual talk lang, na, oh ma'am, 4th year na kayo, ayan, practicum nyo to. Ito ba yung gusto nyong maging? I ask them. And then few sa kanila would laugh at me and say, ay hindi ma'am, ito lang yung gusto ng magulang ko. And then one would say, ito lang po kasi yung afford nila na kurso. Tapos one would say, ito na lang yung kinuha ko kasi parang yung mga iba, it's too ambitious na, parang ganon. So, sabi ko, yun yung problema sa atin, 'di ba? And I would say, nagsisimula yan sa bahay. Na kung sana nag-guide itong mga kabataan na to, na yung magulang mismo ang nagsasabi na, yes, son, yes, daughter, I support you. Whatever you want to take na kurso, whatever you want to build sa future mo, nandito kami to back you up. Then, the support that they need, makukuha nila. And in time, magiging sila yung gusto nilang maging balang araw. I hope it's clear to all of us na malaki ang epekto ng support system sa pamilya, sa bahay. And it doesn't matter kung nanay ba yan, tatay ba yan, pareho ba sila, single mom ba yan, it doesn't matter. Wala po yun kinalaman. Okay? Pero ang point doon, basta ma-inculcate lang doon sa anak natin na kung ano yung gusto mong maging, susuportahan kita, at i-guide natin sila. Kasi like my kids, I have 2 kids na maliliit pa, I would ask them, right now, hindi pa clear sa kanila kung ano yung gusto nilang maging. And since yung isa is nakaline talaga yung interest niya sa math, sabi ko sa kanya, may future CPA na ako. And then he asked me, Ma'am, what is CPA? And I said, Certified Public Accountant. So, kailangan mong kumuha ng ganito, ganyan. And then, parang sa kanya, dahil passionate siya sa math, parang nagugustuhan niyang kunin yon. But it is only my suggestion. Parents should not insist on what we want for our children, but we should ask them first what they want, and we should be there to support them. Now, paano naman kung sobrang ambisyoso yung anak at sobrang taas ng pangarap niya in a way na hindi nakakayanin ng bulsa ng magulang? Kaya nga po meron tayong government universities, di po ba? Katulad sa amin sa probinsya, meron tong university, gobyerno, na nag-o-offer even medical courses. Ayan, engineering courses. Ano ba ang hindi pwedeng kunin ng libre sa tertiary education sa Pilipinas sa ngayon? 'Di ba wala naman? Nandiyan na lahat, 'di ba? And may isa pa akong example aside doon sa kakilala ko nga na nakatatlong kurso bago siya nakatapos. May isa din akong kilala na walang guidance ang magulang. Financially, yes. Nandyan sila kasi may kaya yung family nung nag-aaral siya.
So, pinag-aaral siya ng magulang. Sabi ng magulang sa kanya, yung sobra naman ang luwag na, sige, mag-enroll ka sa school na gusto mo, kunin mo yung kursong gusto mo, o basta bigay lang kami ng bigay ng pera. Ito na yung mga traditional, mga old school na mga jokes na walang pakialam ang parents kahit siguro sabihin mo sa kanila na, ma, pahingi ako ng pera, pambili ng project, meron kaming project, o kaya may thesis, o kaya bibili ako ng adjective, adverb. They don't care, they just give money. So, it is not enough for parents to support your children financially without even minding kung ano na ba ang direksyon nila sa buhay nila. Okay po? Kasi itong kilala ko na to, tinake na lang niya yung ACES course na makuha niya, tinake na lang niya sa school na ACES din sa tingin niya. Just to go away with, at that time, ROTC, kasi merong burden na ROTC at that time. So, inayawan niya yung ROTC, sabi niya, ay, ayoko dyan. So, kuha ako ng short course para lang maiwasan ko yung ROTC. Ayoko ng mga ganyan-ganyan. Kasi ayaw niya magpagupit kasi nga long hair. Ganon. So, nabarakada, ganon. Tapos, hindi niya tinabaho yung pag-aaral niya. And wala namang pakialam ang parents niya. So, graduate naman siya. So, just to finish it. Okay? Just para matapos na lang. Ganon. Tuwang-tuwa naman yung parents na nag-graduate. Pinakita naman niya certificate niya. Nakagraduate naman siya. Short course nga lang. So, ang ending nun, yung employability niya, lesser din. Alam niyo naman sa Pilipinas, Diyos ko, mag-a-apply ka sa trabaho, kahit driver lang po yung papasukin mo, tatanungin po nila sa'yo, anong educational background mo, anong natapos mo, degree holder ka ba, ewan ko po kung anong kinalaman ng degree holder. Para sa akin, kung driver ang a-applyan, dapat po ang tatanungin natin, may NC2 ka ba sa driving? And that is a short course in TESDA. Di po ba? Pero sa Pilipinas, ganun kataas ang standards natin when it comes to hiring, na hindi ko din maintindihan kung bakit. Pero, ganun talaga siya. Okay? Yan na yung sistema. Walang tayong magagawa dyan. Pero ang punto ko po dun is, okay, natapos siya ng short course para lang matapos na shortcut na siya. Nakagraduate naman siya. Pero alam nyo, when he became older, at 40s, nagkapamilya na siya at lahat. Ayan, nagka-college na yung mga anak niya. Dun lang niya naisip na, I regret the years now I wasted because I wanted to take shortcuts in my life. And I regret na if there is one thing, sabi niya, na gusto kong balikan is yung sana man lang nagkaroon ako ng parents na sumuport sa akin para ma-boost naman yung confidence ko para mangarap. Kasi hindi ako pinakialaman ng mga parents ko, puro lang pera, bigay lang sila ng bigay, and wala akong guidance, sabi niya. Hindi ko alam yung importance ng education, hindi ko alam yung importance ng degree, hindi ko alam kung bakit yun yung kurso na kinuha ko. Okay, so dalawang bagay yan. Isa, sobrang controlling na parents na sila ang magdidikta dun sa anak nila para kunin yung isang kurso na ayaw niya. Mapipilitan siya at magsishift siya, gagastos sila ng bonggang-bongga kasi nga ayaw nga niya yung course na tinatake niya, or sobrang luwag na magulang na ibibigay lahat sa anak yung gusto at bahala na yung anak kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. So, alin po tayo doon? Nasaan tayo doon sa point na yon? Tayo ba yung sobrang dominante na magulang? Tayo ba yung diktador sa bahay natin? Tayo ba yung kailangan, ako ang boss, ako ang kumikita, ako ang breadwinner, ako nagpapaaral, ako masusunod? Or kayo yung, anak, pera, bahala ka na sa buhay mo, gawin mo gusto mong gawin. Okay? Or, let's be modern parents. Mga millennials, especially parents like me, na we can consider ourselves na nasa transition between the oldies and then the modern world, you know. We can easily adapt to the changes, and we can always say, learn to communicate with your kids. Young as they are, learn to communicate with them. Know their passion, know their even their struggles sa kanilang pag-aaral. Stop pushing your child so hard just to get an award. Alam mo yun, wag kasi natin ipilit sa mga anak natin yung sobrang maging award conscious. Kasi nagkakaroon tayo ng sistema na alam mo, magiging trend yun. Sa bata matatanim sa kanya yon, and iisipin, magda-down sa kanya yon pag hindi na siya nakakuha ng award, madadown na siya to the point na I already
I failed my parents. I disappointed them. O, tapos mamaya, ayan na, bababa yung self-esteem niya. It follows. Diba psychologically, alam nyo dapat yan. So, bilang parents, not too loose, but not too tight. Yun po ang sinasabi ko. Let us support the kids. And then, eto pa pala, sa mga grade 7 na students ko, majority of them would say, Ma'am, yung gusto kong maging is ganito sana. Halimbawa, chef. Pero sabi po kasi nung mama ko, hindi daw po naman talaga yun, hobby lang daw yun pagluluto. So, pinapakuha po nila ako ng engineering course. So, sa akin, ma'am, okay na lang din. Kasi nga, love nila yung parents nila. Susundin nila yung parents. But yung passion ng bata, into culinary, into cooking. Gusto kanya maging chef. 'Di ba? And then, eto pa. May isang bata nagsabi sa akin, gusto raw niya maging businessman. Hindi pa daw niya alam kung anong business, pero businessman. Kasi daw yung parents din niya, nag-work dati, then nag-abroad, then nung nakaipon, pagbalik sa Pilipinas, nag-business. At nakita raw niya yung ganda ng business. You know, very young ha, young as he is, 12, 13 years old, grade 7, nakikita niya yung takbo ng buhay nila. Nasabi nga niya, alam mo ma'am, nung pandemic, kasi may mga branches yung negosyo nila. May nagsara silang branches and medyo nagkaroon ng away-away sa family kasi nga may kasosyo, kapatid, mga ganyan. But the point there is, yung bata is very keen to observe yung ganong financial status ng family, business, nila. Alam mo yon. And then because of that experience na nakikita niya, na nakakamulatan niya, gusto rin niyang maging businessman. Tapos tinatanong nga niya ako, ma'am, ano pong magandang kunin pag nag-college, pagka gusto mo pa maging businessman? So, pero ang pangarap daw ng magulang niya para sa kanya, kumuha siya ng kurso na maglilid sa kanya para maging isang empleyado. Pero ang gusto ng bata, maging negosyante. So again, eto po ha, the school system in the Philippines raising our kids, our children, our students to become employees. And kung itong anak mo, nakitaan mo ng potential, alam nyo po sa mga Chinese, bata pa lang yung anak nila, tinuturuan na nilang mag-business, negosyo. Kasi po, aminin na natin, ako mismo, nasa government po ako, I'm an employee, government employee, and I would always say that, wala pong yumayaman sa pagiging empleyado. Kaya kung ang anak po natin, gusto pong magnegosyo balang araw, i-support natin. Alam nyo nga, kahit nag-aaral pa yan, kasi look at Chinkitan, di ba? Kahit nung nag-aaral pa lang siya, nagbebenta-benta na siya. There's nothing wrong with that. Even my children, yung dalawang binata ko, tuturuan ko sila magbenta. I would ask them, pag binigyan ko kayo ng kapital na 5,000, 10,000, ano ang gusto nyong ibenta? Magbenta kayo kasi I always believe na ang pinakamadaling paraan para kumita at pinakamaganda ang kita is through selling. Yan. Yun ang gusto kong i-emphasize. Kaya, wag po nating maliitin yung capacity ng anak natin pag nagplano siya sa buhay niya na, gusto kong mag-business. Ayoko maging doktor, ayoko maging engineer. I'm not saying bad yun ha. Of course, we support them. Marami tayong mga naging estudyante na naging doktor, naging abogado, pero employee mindset. Sana tanggalin natin bilang magulang yung pag-i-insist sa mga anak natin na someday they will get a job. If they don't want to get a job and they want to build their own business, they want to put up their own business, please, parents like me, let us support them. Ayan. Kasi, yun nga, marami nga dyan mga empleyado, 'di ba? Pero since hindi kasya ang sahod, sumaside hustle. Isa na po ako doon. Kaya nga po, I am a real estate salesperson. Nagbebenta po kami ng properties. 'Di ba? So, ganun po siya. Hindi naman po talaga enough ang salary kung empleyado ka lang talaga. That's why dapat may side hustle ka. Kung ang bata mo, ang anak mo, na-train na siya mula pagkabata niya na, ay, magnenegosyo ako someday kasi mas maganda ang kitaan doon. So be it. Let us support them. Let's give them the knowledge that they need and the skills that they need. Skill set po. Mas magandang hasain ang mga anak natin sa practicality ng buhay, hindi sa sobrang theories, book by the book. Okay? Life experiences. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Bigyan natin sila ng avenue, ng way para makagain ng experiences. Yan, experiences, skill set, yung talent nila, i-develop natin, i-boost natin. We support them. Kaya nga, support. Bilang magulang, importante po yan kasi pagka
we lack support sa kanila, masisira yung future nila. Masisira din yung plano natin para sa kanila. I bet lahat naman ng magulang, ang pangarap para sa anak, mapabuti balang araw. Hindi po ba? So, para din po yan sa kanila, para sa future nila, long term. Huwag pong short term. Okay po? So, I think that's all I wanted to say today. Support. Let us support. Let us be that parent na maging sandalan ng ating mga anak in times of need. Siyempre, financially, but most of all, emotionally. Dapat i-affirm natin whenever they need our advice, let us be there. Kasi syempre, sabi nga nila, parents know what's best for their children. But since we know what's best for them, let us not be too pushy on what we want for them. But let us give them the privilege to think and decide for themselves and to discern what do they want for their future. Yun lang po for today's video. Thank you so much, guys. Ayan, ang dami na naman. Hindi na naman po ako nakapagbasa ng comments. I hope pag may mga comments po kayo sa mga content ko, please do not hesitate. Mag-PM po kayo sa akin. Mag-chat po tayo. You can always ask me po. Pag hindi po kayo nakapag-ask sa live or hindi ko po nasagot yung mga tanong nyo sa live, po pwede nyo po ako i-private message. And let's talk about life. Okay? So, Sunday, everyone, blessed Sunday. Take care. Stay with your family. Family time, Sunday. Okay? God bless everyone. Bye-bye.